Medyo nakaka-high blood po ang ating topic po ngayon at gagawan po natin ng reaction video, no? Kaya kapit po tayong lahat dito po sa ating video. Mula po ito sa News 5 Everywhere. Title po nito, Identity ng Chinese VIP na binantayan ng ilang sub-units. Inalam ng otoridad. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, please subscribe para ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ito reaction video. Simulan na po natin to, no? Let's do this. Mayor Congressman Rufy Biaso ng Muntinlupa. Good morning, Mayor Rufy. Good morning, sir. Yes, sir, Ted. Sir Ted, good morning at kay DJ Chacha. Sa lahat na nakikinig, magandang umaga. How are you, Sir Rufy? Mabuti naman. Ito, medyo mas busy ang buhay. Oo. Natatawa na si Ted Pailon no? Kasi talagang nakakainis tong balitang to no? Diretso natin. Anyway, Mayor, sorry, istorbohin lang kita. Gusto No na namin problem. malaman, itong pangyayari nga dyan sa Ayala, Alabang, ang tanong lang namin, sino yung binabantayan ng mga taga-SAF na Chinese? Binabantayan ng mga SAP na Chinese. Tandaan niyo yan, ha? Well, bayan dun sa investigation, lumalabas na yung parang employer or yung binabantayan nitong dalawang troopers ay isang Chinese national. Ano siya, na-identify as residente doon at doon nagre-report yung dalawang pulis. Yung bang Chinese national na yon ay may sariling bahay sa Ayala, Alabang o siya nangungupahan lang? Isipin nyo, ha? Chinese national, no? Kumbaga, binabantayan ng SAP, no? Mga SAP. Bakit nila binabantayan yung Chinese na yun? Di ba? Mga SAP, syempre, di ba? Kapulisan natin yan. Dapat po, di ba? Naglilingkod po sila sa ating bayan, no? Bilang isang pulis, no? Bilang ibang kasapi ng Special Action Force. Pero bakit po nila binabantayan ng isang residente daw dyan na Chinese? Di ba? Bakit? Anong meron sa Chinese na yan, di ba? Maling-mali po to, no? Nakakainis po tong balitang to. Pero diretso natin. Ayon ay may sariling bahay sa Ayala, Alabang o siya nangungupahan lang? Hindi ko pala nakuha yung information, although typically nangungupahan ang mga nakatirang Chinese nationals doon. Pero paano pa, pinakuha ko nga yung information na background nitong taong ito, saan ba siya connected, ano ba ang kanyang parang hanap buhay at basis ng legal stay dito sa Pilipinas. So as of now, yung aming Chief of Police is still doing the investigation do sa background ng tao. Okay, sige. So, kumamarapati mo lang, Mayor, no? Kasi kami lang po'y nagtataka at nababahala na rin sa pangyayaring ito. Tama. Dahil nga sa sineswelduhan natin itong mga pulis na ito, pero may binabantayan na foreign national. Ito po talaga yun, no? Ito po yung nakakainis po dyan talaga, no? Bilang po tayo pong lahat, no, ng mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas, no, tayo po ay taxpayer, no, tayo po talaga ang nagpapasakod sa kanila. Pero bakit po sila ngayon po ay nagbabantay po dyan sa isang dayuhan Chinese national na dyan nakatira dyan sa lugar na yan? Sobrang maling-mali po to, no, bilang tayo po ay isang taxpayer. Pera po natin di ba, ang binabayad natin, ang sinesahod po nila. Kumbaga, karapatan po natin yan na magtanong po talaga tungkol po dito. At talaga pong dapat po sila po ay nasa trabaho po nila. Special Action Force po sila, di ba? Pero bakit, kumbaga parang nagiging bodyguard sila ng isang Chinese national na talaga naman sa ngayong panahon punto ay talaga pong hindi po natin gusto dahil po meron po tayong hidwaan between China. Isipin niyo po, no, kalaban po natin yan. Bakit po binabantayan ng ating Special Action Force ang isang dayuhang Chinese? Di ba po? Nakakainis. Pakinggan po natin ang paliwanag, no? Itong mga pulis na ito, pero may binabantayan na foreign national. Nataon nga sa iyong jurisdiction, kaya kami nagtatanong, baka may informasyon ka na, kung itong Chinese national, ano ba negosyo nito? At yung ilang pang mga detalye. So wala ka pang ganun ngayon, Mayor? Wala. Malamang na para sa akin lang po, no, correct me if I'm wrong, malamang Pogo po to, no. Pogo, yan po talaga yung kumalat po sa bansa po natin. Alam naman po natin na Chinese po ang
ano po niyan, may-ari, at yun nga, nasasabit nga rin po ang pangalan niya ni Alice Guo, yung mayor ng Tarlac, na hindi rin natin alam kung bakit po nanalo kasi po isa po siyang Chinese. Ano pong nangyayari sa atin, no? Bakit po hinahayaan po natin tong ganito? Nako, magpaliwanag kayo dito. Wala pang detalye. Yes, as of now, kahapon pa lang namin na i-send out yung mga inquiries through the Chief of Police. Send out yung inquiries sa Bureau of Immigration, sa DTI, mga ganong agencies to get the background of this person. Kung ano ba ang kanyang basis ng stay dito sa Pilipinas. No? Kasi kung nangungupahan or even kung may-ari ng ganitong mga properties, And kailangan malaman din ng authorities, no? Ano ba talaga o ang basihan niya dyan. napapangiwi na lang talaga rin si Ted Filon kasi po talaga pong hindi po tama po talaga itong nangyayari na to. Hindi po yun, no? Kapulisan po natin ay nagbabantay isang foreign national na Chinese, no? Nakakainis. Din ng authorities, no? Ano ba talaga o ang basihan niya dyan. May pangalan na naman. May pangalan na. Yes, nakuha naman yung pangalan. Nakuha yung, pinakita sa akin yung photo ng passport niya eh. So I clearly identified siya. So, alam Okay, mo, sige. So siguro ho naman hindi pa natin agad ilalahad itong pangalan niya, pero Chinese po ito. Yes, it's a passport of citizen of China, of mainland China. nakakainis, no, mga kababayan ko. Bakit nangyayari po ito sa atin, no? Sinasabi po natin dito sa social media, no, tumutulong po tayo sa ating gobyerno na ipaglaban po ang ating bayan sa mananakop na China, no? Pero po bakit po may nangyayaring ganito? No, binabantayan pa ang kalaban natin, no, na Chinese, no? Kumbaga, isipin mo parang VIP talaga. 'Di ba? Kasi po mismong SAP po ang nagbabantay. Special Action Force diyan po sa Lecheng Chinese. Nakaka-high blood po talaga eh, no? Kumbaga ginawang bodyguard ang mga kapulisan natin dito. Nakakainis talaga. Okay, sige. So, sa pangyayaring ito, Mayor, anong napag-uusapan nyo sa homeowners ng Ayala Alabang at Yeah. itong mga nangyayari na meron po palang mga police, no, na active sa serbisyo pero walang clearance sa kanilang mother unit pero nagbabodyguard dyan sa mga dayuhan. Sipin niyo yun, di ba mga pulis yan? Kasasabi nga lang Ted Filon, no? Walang pasabi sa mother unit nila. Kumbaga, illegal, maling-mali na mag-bodyguard sila dyan sa Chinese national na yan. Pero bakit nila ginagawa yan? No, talagang meron po tayong hidwaan sa China. No? Hindi naman po sa pag-aano, dapat po tayo po ay maingat po talaga sa mga gantong issue. At hindi po talaga dapat ito ginagawa ng ating kapulisan. Kasi nga po sila po ay tayo po ang nagpapasahod sa kanila talaga rito. Kahit sino pong taxpayer po ay magagalit kasi po hindi po nila ginagawa ng tama ang kanilang trabaho. Particularly dito po sa mga nagbabantay o nagbabodyguard dito sa VIP Chinese na to. 'Di ba? Sobrang maling-mali po talaga to. Yun nga po, wala nga raw pong abiso sa mother unit, no? Diyan sa sa ating kapulisan na 'yan. Pero bakit nila ginagawa to? Anong meron dito sa Chinese national na to? Bakit nila bini-VIP? Binabantayan nila, no? VIP talaga ang datingan nito, no? SAP pa ang nagbabantay sa kanya. For quite some time, nagiging usap-usapan within the village ng mga members ng Homeowners Association, yung mga bodyguards. Ito ngayon, itong incident na to, patunay, no, na meron pang active servicemen. So, ang magiging request ko nga dito, kung makahingi ng authority from the higher-ups ng PNP Tama. na mag-inventaryo ng mga sisilbing bodyguards dito within the village. Kasi siyempre, kailangan namin ng tulong ng PNP dito. Dapat po ito talaga yung maimbestigahan. At para sa akin po, no, opinion ko lang po, no, dapat po itong mga to na nagbabodyguard po dyan sa VIP daw kuno na Chinese yan, dapat po yan ay masibak po sa serbisyo. Malaking katrayduran po sa atin yan, no? Kasi real talk po, hindi po tayo natutuwa dito, no? Unang-una po sila po ay mga pulis. Pulis po sila ng Pilipinas. Bakit po sila nagbabodyguard dyan sa Chinese na yan? Alam po natin na paulit-ulit ko po sinasabi na meron po tayong hidwaan between China, no? Bilang nagiging itsura po natin dito, lalo po ng kapulisan po natin dyan po sa SAP, no? Sa Special Action Force. Nagiging tuta lang sila
ng isang Chinese national, no? Kasi bini-VIP nga nila, di ba? Kumbaga binabodyguardan nila. Nagmumukha po tayong tanga dito, no? Lalong-lalo po ang kapulisan natin dahil nga ganyan po yung ginagawa nila. Kumbaga nagmumukha lalo po tayong mababa, no? Isipin nyo po, no? Binubuli-buli po tayo dyan sa West Philippine Sea, sa mismong teritoryo natin, no? Ng China. Isipin nyo yun. Tapos pati po dito mismo sa bansa natin, di ba? Binibigyan po natin ng VIP treatment ang isang Chinese national. Di ba? Kumbaga, bodyguard. Isipin nyo, pulis ka, binabodyguardan mo yung Chinese. Diba? Dapat po talaga maimbestigahan to, nakakainit po talaga ng dugo to bilang taxpayer po, no? Real talk lang po yan, no? Hindi po tayo nag-ano rito. Alam nyo po yan, lahat po tayo halos no, ng mga taxpayers po tayo. Sa atin po galing, hard-earned money po natin, no? Hindi na nga po natin nahahawakan yun, kinakaltas na lang po sa atin, diba? Bilang taxpayer, nakakakulo po ng dugo. At bilang Pilipino po, no? Nakakakulo po ng dugo to kasi po meron po tayong kapulisan na gumagawa po ng ganito. Binabantayan o binabodyguardan ang VIP daw kuno na Chinese national. Bullshit talaga. Kasi ang legal lang naman ng mga nagbabodyguard supposed to be ay may some sort of registration from the PNP. Tama. And of course, kung may firearms yung mga yan, dapat sila ay registered din. Tama. So at least ngayon meron ng malinaw na pwedeng basihan, no, to initiate parang inventory within the village. Kasi isang difficulty rin dito sa village na ito, yung mga residente pinangangalagaan ng kanilang privacy. Medyo mahirap makakuha nung go signal na magkaroon ng ganong klaseng activity, yung sisaya sa atin yung mga bahay-bahay. Tama. But with this incident, Saka dapat naglilingkod ang ating kapulisan sa ating mamamayan mismo, sa Pilipino. Hindi po tayo dapat naglilingkod sa dayuhan. Di ba? Lalo na po kalaban po natin yung mga yan, di ba? Ewan ko po, no, talaga po ako po na high blood po ako dito sa balita na to, no? Kasi po may ganito pong nangyayari. Kasi po halos sakupin na nga tayo, kaya nga lahat na nga po dineploy na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Halos lahat na po ng sulok ng Pilipinas po pinababantayan na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi po tayo basta-basta mapasok. Kasi kung naalala niyo po, no, meron pong mga Chinese na isang barko na nagpanggap po silang Pilipino. Kasi po ginamit po nila ng ating ang bandila, no, ang ating Philippine flag, no, na para makapasok po sila dito po sa atin. At nahuli po 'yon, no? Nahuli, marami pong kaso 'yon at sana po hindi po sila pakawalan kasi po mali po talaga ginawa nila. Yung paggamit lang po ng bandila po natin ay sobrang malaking kaso na po talaga yung tutuusin. Isipin niyo po, ginaganto-ganto lang tayo ng China sa West Philippine Sea. Tapos pagdating po dito sa ating bansa, ganto pa po, no, yung treatment sa kanila. Kaya talagang tatawanan po tayo ng China pag ganito po ang nangyayari, no? Kasi po, unang-una po, kapulisan po natin itong mga sangkot po dito. Isipin niyo po, di ba? Nasa po sila, nasa serbisyo po sila, pero bakit po sila nagbabodyguard po dito sa VIP ng Chinese na to? activity, yung sisaya sa atin yung mga bahay-bahay. But with this incident, at least siguro naman ma-convince na yung mga ibang members ng homeowners na pumayag for law enforcement to do some inquiries dito sa mga bodyguards na nasa loob ng village. Grabe, no? Tsaka kasi, di ba, pag may backup, siguro naman kung opisyal ng gobyerno, kilala naman ito at authorized siya, di ba? At Yes. police security service yung nagbibigay talaga ng security. Pero kapag may mga backup na tapos mga foreign national, Tama. siguro naman hindi masama magtanong na sino yung backup nito at Yes. may mga armas ito, di ba? Tama. Actually, presumption may armas dahil wala silang kwentang bodyguard, wala silang armas. And supposed to be regulated ng gobyerno yan. So, Saka bakit kailangan bantayan, no? Bakit kailangan i-bodyguard yung na yan, VIP nga, 'di ba, kuno? Ibig sabihin malaking tao, 'di ba? Kumbaga hindi basta-basta yung Chinese na yan, kumbaga may impluwensya ganun, 'di ba? Saka yun nga, sasabihin ko ulit, 'di ba, na parang hindi po talaga tama yan. Kapulisan po yung sumumpa ka 'di ba, na maglingkod sa ating bayan, no? Hindi yung maglingkod sa ating kalaban Chinese, di ba? TikTok lang po tayo dito, di ba? Nakaka-high blood talaga may karapatan ng PNP na mag-check ng mga armas na yan kung they are licensed. And then kasunod na kung licensed din ba sila na mag-security or mayroon pa silang
legal na basis para mag-provide ng security service. Kasi hindi naman nga basta-basta yun eh, lalo kung nasa serbisyo ka pa. Di ba, hindi pa pwede basta-basta yan. Kailangan may go signal dyan sa higher ups. No, sa kataas-taasan, sa, dyan sa kapulisan, no. Kumbaga, malaking po to, malaking mancha po ito, no. Kasi nasilipan na naman po tayo ng butas dito bilang, di ba, ang ating kapulisan dapat po naglilingkod po sa ating mga Pilipino, hindi po dyan sa Chinese na yan. Okay. Di ba yung Bugatti na isa dyan nakita sa Ayala Alabang? Yes, actually dalawa. Parehong dito nakita yon. Na lilipat-lipat pa nga ng bahay kaya hindi agad nilang natuntunan. Pero Dapat talaga ito maimbestigahan po ng mabuti ito, matutukan po to at masibak ang dapat masibak dito. At sana po ay imbestigahan mabuti itong mga Chinese na to, na malamang pogo po yan, no? At talaga pong sana po ay yan po ay makasuhan ng mga at mapalayas po yan sa bansa natin, no? Wala na pong awa-awa po kasi po talaga pong yung panggigipit lang po ng China sa atin sobra-sobra na eh. Kailangan po natin bumawi kasi unang-una po talaga pong naargabyado na po tayo at sinasamantala po nila ang kahinaan po ng Pilipinas, no? Kasi po isipin nyo, nagkaroon din tayo ng mayor na Chinese, di ba? Diyan sa Tarlac, sa Bamban Tarlac, di ba? Kung maling-mali po yun. At ito po, no, isipin nyo, no, ang baba-baba na nga ng tingin nila sa atin, lalo pang bumaba dahil nga binabodyguardan ng ating SAP itong Chinese VIP na to. eventually nakuha rin. Oo, pero... Ang challenge kasi talaga dun sa loob ng Ayala Alabang is at yung may mga residente na sobrang sensitive sa sa privacy, kaya nga Tama. for the longest time even the police hirap pumasok doon sa subdivision. One time pa nga merong ongoing investigation, bumisita yung chief of police namin. Medyo difficult siyang pumasok sa village in relation to an ongoing investigation na yun, no? So yun yung medyo difficult doon. Kasi nga naman unang-una Ayala Alabang yung lugar na yan, no? Talaga pong high-end, kumbaga. Talaga pong syempre yung mga nakatira dyan, no? Talaga mag-aano sila sa security nila. Well, pero dapat tanungin din yung homeowner dyan, yung pinakamataas dyan, kung bakit pinapayagan po nila yung may tumira dyan o mangupahan dyan na hindi naman po talaga natin kalahi, no? At bakit may ganun nga na nakapasok na ganyan dyan? Well, talagang mahihirapan po talaga silang i-infiltrate yan. Kasi nga, syempre, hindi rin po basta-basta mga tao po yung nakatira dyan. Syempre, gusto nila ng privacy at ayaw po nila na magkakaroon ng gulo dyan sa lugar nila o kahit investigasyon. Maselan po talaga kasi yan eh. Kumbaga, karapatan po yun ng mga homeowners. Pero dapat po talaga ay magawa po nila ang lahat para maimbestigahan ng lugar na yan, lalong-lalo na po itong VIP Chinese na to, para malaman nila kung sino talaga tong taong to. Which is, alam na nga nila yung pangalan daw, di ba? Pero yung pagkakakilanlan talaga niya kung ano bang impluwensya meron siya at bakit nagbabodyguard ang ating mga staff dito sa Chinese na to. Oo, naintindihan naman natin yung privacy nga. Kaya ka nga dyan sa exclusive subdivision because you want privacy. Pero yun nga lang ang atin dito. No? Paano kung ikaw din taga doon, yung mga yung nangungupahan dyan, oo, na eto nga at nagsusuntok, mabuti suntukan lang ito, hindi nagbarilan to. Yun nga. Talagang rin naman, cause for concern, and yun nga, we're hoping na mag-cooperate din ang lahat doon sa subdivision. Sige, so kami tatawag sa iyo pag meron na tayong impormasyon. Hindi man natin papangalanan, pero yun lang, ano lang sa atin bakit siya binabantayan ng staff? Ano? Oo. Ang isang info na nakuha sa initial investigation ay hinahatid, parang ine-escortan daw nila yung Chinese national sa isang establishment sa Pasay, in the area of Pagal Avenue. Ini-escortan. Bakit ganun ba siya ka-special, di ba? Grabe, no? Talagang nakakairita po tong balitang po to, no? Pakinggan pa natin. So yun nga yung isa sa mga leads na follow through namin do sa chief of police namin. Mag-gather na kung ano ba, is it a pogo business, is it another kind of business, or kung ano. Ito po talagang hirap po sa Pilipino talaga, no? Real talk lang po sasabihin ko po, no, masaktan na masaktan. Pag pera po talaga, no, talaga pong isusubo lahat. Kumbaga, di ba, alam mo yung pinaghirapan po nila na makapasok lang unang-una dyan sa SAP, di ba? Ang hirap po makapasok bilang police, di ba? Lahat ng training, di ba, ang hirap yan.
Pero po gusto po ng Pilipino talaga o ng tao in general, no, ay easy money. 'Di ba? Kumbaga yan talagang extra easy money. Yan po lang ba papasok sa isip natin diyan, no. Pero dapat po talaga hindi po nangyayari to. Kasi po unang-una po talaga ay Chinese po yung taong yan, no. Bakit nila binibigyan ng special treatment, no? Bakit nila bini-VIP yan? Nakakairita po talaga tong balitang to. Naman. Oo, kasi meron din mga reports, di ba? Maliban sa inyo, may isa pa dyan naman sa Bibandang Paranaque na doon naman naninirahan yung mga pogo workers sa mga dayuhan. Diyan ba sa inyo meron din? Dito, walang ganon. Nag-pull out na rin yung mga dating pogos na dito nag-ooperate. Dapat talaga yung pogo na yan, paalisin na yun sa bansa natin, no. I-terminate lahat ng ano niyan, ng lisensya niyan na makapag-operate kasi po hindi po talaga tama o hindi po maganda yan sa ating bansa. No, dahil po diyan sa pogo na yan ay talagang dumadami na po ang Chinese dito, no, sa ating bansa, no. Kaya talaga pong kailangan po para sa akin, no, opinion ko po to, no, sana po matanggal na yung pogo na yan. Pero ang napansin nga, dun sa mga residential, may mga Chinese nationals. So, ano na siya, kasi nakikita nga natin yung kanilang, they want also to take advantage ng privacy na afforded ng subdivision. Kaya, dyan, Sige, kami makikibalita sa iyo, Mayor Rufy, kung mamarapati mo dito nga sa development para lang malaman natin sino ba itong binabantayan na ito na Chinese national Tama. nitong mga active personnel ng SAF. Salamat, Mayor Rufy. yes. Maraming salamat, Manong Ted. Grabe, no, active talaga, no, ang member ng staff. Nakakainis po, no. Ayun lang po, itong balitang to talaga po yung nakakainis. Sana po maimbestigahan talaga to, at kung alam naman natin na may privacy po talaga ang mga exclusive subdivision, pero syempre ano sila mga pulis po sila nasa gobyerno po sila. Kaya po nilang ipasukin yan, no. Kaya po nilang makumbinsi yung mga homeowners kasi po sa safety rin naman po ng mga homeowners yan, kasi po meron pong Chinese doon, di ba? Kumbaga kaduda-duda ang katauhan at bakit nga, di ba, binabodyguard ng mga SAP. So parang nakakahiya po talaga, no, at nakakainit po ng ulo itong balitang to, kasi po tayo bilang pong taxpayer po, no, real talk lang po, nakaka-high blood po to. Ayun lang po, no, sana po mag-subscribe po kayo kung hindi ka pa nakasubscribe para ma-update ka kapag lalabas ako ganito reaction video. Until next time, ingat ka, God bless and peace out. Bye.